Morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Yes, ang ating title ngayon, God so loved the world. Yan. 3:16-21. Okay, let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, sige, anong personal reflection? God so loved the world. God so loved the world. Kailangan talaga natin malaman that God really loved the world. Kasi kung hindi, maliligaw talaga tayo kasi wala tayong pinanghahawakan, wala tayong inaasahan. So dito sa verse na to, gustong i-prove dito na sinasabi niya na mahal ko kayo, kaya nga binigay ko yung kanyang kaisa-isang anak, no, para ipakita niya yun sa atin. Kasi tayo tao, so gusto niya ipakita through human din ang papaanong pagmamahal kung gaano kalaking pagmamahal ang binibigay niya sa atin. Ang magiging reaction mo, susunod ka sa kanya. Kaso nga, yun na nga, dito sa mundong ito, siyempre yung existing ng devil pa rin, piniprefer natin yung darkness, yun yung evil. So alam din naman natin kung ano yun. So yun ngayon yung kalaban natin. Kaya kailangan talaga natin dito sa reflection na to na talagang magtiwala sa Kanya. Na mahal tayo ni God in spite of everything that's happening to us. Pag yun ang nasa isip natin, hindi tayo maliligaw. So, sa reflection mo, ang core ng message ay mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal na yon ay sinusuklian natin ng tiwala sa Kanya. Kaya kung tayo ay talagang naniniwala na mahal tayo, ang tiwala natin ay talagang ibubuhos natin sa Kanya. Kasi nga ang tao, sabi mo,
mas pinili nila na manatili sa kadiliman, sa darkness. Okay. Ako naman, ang napili ko ay light. Yun yung sa second part no sinabi niya yung light. Parang si Jesus is the light who will help us understand kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos Ama. Okay. So yung light na yun ang pinakamagandang parang analogy kung paano natin matutugunan ang kalooban ng Diyos. Si Jesus ang light. Si Jesus ang pinadala so that we can see concretely na ang ating Panginoong Jesus, ang ginagawa niya ay gagayahin lang natin kasi pinadala siya in the form of man. Man who are parang imperfect, madali matukso, marupok. And God has shown that man can also be firm in their kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, like what Jesus has done. Even to death, talagang nanindigan siya doon sa tinuro ng ating Panginoon to preach love. Ang intindi ko dun sa light mo is that Jesus is the light. If Jesus is the light, siya dapat yung nakikita natin. Kasi pag darkness, wala kang nakikita. Kaya nga light na feeling, yun yung word talaga, yun yung description of Jesus so that we can easily follow Him. So ang message naman, ang message na para sa atin ni God na nakita ko is to really believe in Him. Kasi sinabi na dito, pag hindi ka naniwala kung anong mangyayari sa iyo, gusto pa ba natin yun mangyari sa atin? No? Binibigyan na nga tayo in advance ni God ng mga sabi niya, pag hindi ka naniwala, saan ka mapupunta, ganun. So, kailangan tayong magtiwala. Ngayon, alam naman din natin, sinabi rin dito, no? Sinabi rin talaga dito, lalo na yung mga hindi nakakaalam sa ugali nila. Alam nila na ang tao ay worldly. No? Natural sa atin yun eh. No, natural. Pero kung gusto natin talagang mag-follow kay God, papunta sa susunod na mundo, kailangan tayong mag-release ng mga worldly desires natin at palitan yun ng heavenly desires para makakasatup. Kasi pupuntahan natin heaven eh. Wala nang earth dun eh. Kaya talaga unti-unti mo nang tanggalin yung earthly desires mo. At ang kagandahan, pagka nagtiwala ka na kay God, tapos si Jesus pa yung light natin, yung pag-release ng mga earthly desires, hindi ganun kahirap. Magiging madali kasi bibigyan tayo ng grasya ni Lord na ma-release natin tong mga to. Yung mga possessions natin, yung mga itsura natin, kaya nga tayo tumatanda unti-unti para hindi naman biglang matanda ka na agad, para unti-unting natatanggap mo, no, ganun. Tapos yung mga maiiwan mong pamilya, kung asawa mo, anak mo, nanay mo, kailangan mong i-release yan. Pero kaya natin marirelease yan, tulad nga nung nasabi ko kay John kanina bago kami magsimula, na pagka inisip mo na wala nang second life, ba't pa ako nandito sa mundong to? Parang nabubuhay ako for what? 'Di ba? Kaya tuloy yung mga mayayaman, ayaw mamatay. Gumagawa lahat ng paraan para mabuhay sila kasi hindi sila naniniwala. Akala nila ito na yung buhay na to. Paano yung mga kayamanan nila? Pero tayong mga Kristiyano, mga Katoliko, nagtitiwala tayo na meron pang life after death.
At yung life after death na yon, hindi katulad nitong sa earth. Mas masaya, mas masarap tirahan, kasi iba na yung pananaw natin. Ibang-iba. Promise ni God yan. So yun yung ngayon yung ina-achieve natin. No? Hindi natin ina-achieve yung future na to be well known in this world, no, to have everything in this world. But we achieve that we go to heaven when God calls us. At yung mga gusto niyong achievements sa earth will just happen according to His plan. And the plan of God is always perfect. Mm. Kaya wala tayong kailangang ikatakot o ikaduda. Okay. Yan. So, gusto ko yung nasabi mo na yung pinaka-end goal, yung eternal life, life after death. Pero bago natin marating yun, we have to detachment of all earthly things. So, yun yung dalawa. So, naka-focus tayo doon sa eternal life. But we start with slowly detaching ourselves from the earthly things. Ngayon, ang ganda nung message sa atin, it is detachment, so that para magawa natin yon, we have to fix our eyes on our Lord Jesus. Because Jesus is the light na pinadala sa atin ng ating Panginoon. So if we fix our eyes on our Lord Jesus, makikita natin lahat, we will be enlightened. No? Makikita natin, kaya pala ganon. Bakit na mga utos niya, unti-unti talagang dinadala tayo rin sa detachment na yon, di ba? Sabi niya, deny yourself. If you want to follow me, you deny yourself. Pick up your cross and follow me. Ayun, isa na yon. Ikalawa, yung sabi ng Panginoon na para sa pagpapakita mo ng pagmamahal mo sa iyong kaibigan, you have to be willing to give up your life. Ano na naman yun, di ba? Detachment ng there are so many things that our Lord Jesus is showing us. Kaya nga tayo, we have to fix our eyes on Jesus and follow kung ano yung kanyang mga ginawa, because He is the light, so that yung ating dadaanan patungo sa eternal life will be very, very clear. Kitang-kita natin yon, and we will not be distracted sa mga earthly things which are the obstacles to our path towards our holiness and the eternal life na gusto natin makuha. Okay? Amen. So, ano ang example sa aming buhay? Yung detachment na yan, talaga namang mahirap, because lahat sa mundo, yung lahat ng mga promotions, advertisements, lahat pinopromote nila kung paano mo makita yung successful people. So all these are based on yung possessions, di ba? Yung kanilang power, yung kanilang mga control sa ibang tao. So these are the worldly measure of success. Pero hindi yon ang ipinakikita ng ating Panginoong Jesus. That's why slowly makikita natin yung ibang path towards yung kay Jesus sa eternal life, and the path to yung temporary happiness dito sa mundo. So kami, unti-unti nangyayari na yon, especially when we are serving. Dito sa aming ginagawa, yung program na pastoral accompaniment sa mga families. So nawawala na ang focus sa amin, because we are concerned more on these people na nagsisimula ng pamilya.
So kung itong mga nagsisimula ng pamilya na ito ay makikita mo na talagang ang kanilang measure of success ay nandun pa sa earth. So we are trying to shed the light. So we are pointing them to Jesus. Fix your eyes on Jesus Christ. So dun sa service na ginagawa natin, hindi nawawala yung ating mga spiritual activities. Because sa service lang, minsan nakikita mo rin, we want to serve because you want an accomplishment. You want to have that success sa iyong ginagawa. That is still worldly. Worldly pa rin yun. But if we are just focused on the mission to help them, lahat nakapokus sa kanila, yun na yung sabi ni Jesus, that would be the start of detaching yourself to so many earthly things. Pagka nagsaserve ka, talagang madali sa'yo mag-release ng mga finances mo to help yung ating mission para mangyari yan. Madali ring umasa ka na yung mga volunteer workers natin are truly voluntary. Talagang kaya nagiging passionate sila sa ginagawa nila because they see Jesus as the example. So yun yung mga bagay na tinitingnan namin. The more you serve, the more you will be able to release a lot of earthly things. So ang kwan lang natin, it is good that we serve in the church. Ano man ang ating community, maganda pa rin yung community natin would be supporting yung mga work ng simbahan. Amen. Okay, see you tomorrow. In our coffee time with God.